Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 4, Week 2. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa ang aktibong Pilipino at ang sarili, ang pamilya, ang barangay at ang bansa. Ang ating unang aralin ngayon ay tungkol sa ang aktibong Pilipino at ang sarili. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang na ipapakita ang kaugnayan ng personal na pag-unlad sa pagiging aktibong mamamayan at natutukoy ang mga benepisyong natatanggap ng isang individual kapag aktibong nakikilahok sa lipunan. Para sa ating unang gawain, gawin ang simbolong puso kung ang pangungusap ay nagpapahiwatig ng pagiging aktibong Pilipino at tatsulok naman kung hindi. Tumutulong sa kapitbahay na may mabigat na dala. Magaling! Nagtatapon ng basura kung saan-saan. Mahusay! Walang pakialam sa mga gawain ng Magaling! Sumusunod sa mga alituntunin sa paaralan. Tama! Nagbibigay ng oras sa mga proyektong pampamayanan. Magaling! Ang pagiging aktibong Pilipino ay hindi lamang nasusukat sa pakikilahok sa mga gawaing pampamayanan o panlipunan, kundi pati sa pagkilala at pagpapahalaga sa sariling identidad, kultura at responsibilidad bilang mamamayan. May malalim itong kaugnayan sa kumpiyansa sa sarili, kasiyahan at personal na pag-unlad na pawang mahalagang sangkap ng isang maganda at makabuluhang buhay. Bakit nga ba mahalaga ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili, kasiyahan, personal na pag-unlad para magkaroon ng magandang buhay? Tara, alamin natin ito. Una ay ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili. Ang kumpiyansa sa sarili ay ang paniniwala sa iyong sariling kakayahan, talento at pagkatao. Una, hindi natatakot sumubok ng mga bagong bagay. Pangalawa, may positibong pananaw sa sarili. At hindi madaling sumuko. Isa pang mahalagang sangkap ay ang pagkakaroon ng kasiyahan. Ang kasiyahan ay ang pakiramdam ng contentment, fulfillment at well-being. Ito ay ang pagiging kontento na kung ano ang mayroon ka at ang pagpapahalaga sa mga positibong aspeto ng iyong buhay. Ang mga taong may kasiyahan ay ang mga sumusunod. Una, may positibong pananaw sa buhay. Ikalawa, may mga makabuluhang relasyon. At may layunin sa buhay. Kabilang din sa mahalagang sangkap ay ang pagkakaroon ng personal na pag-unlad. Ang personal na pag-unlad ay ang proseso ng pagkatuto, paglago at pagpapabuti ng iyong sarili sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ito ay ang pagiging mas mahusay na bersyon ng iyong sarili araw-araw. Ang taong may personal na pag-unlad ay palaging handang matuto. May disiplina at determinasyon, at may self-awareness. Ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili, kasiyahan at personal na pag-unlad ay mga susi upang makamit ang isang magandang buhay. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating gawain. Basahin ang bawat pahayag. Isulat kung ito ay tumutukoy sa kumpiyansa sa sarili, kasiyahan o personal na pag-unlad. Una, naniniwala ako na kaya kong gawin ang mahihirap na gawain. Tama! Ikalawa, masaya ako kahit simple lang ang mga bagay na mayroon ako. Magaling! Ikatlo, mahilig akong matuto ng bagong kaalaman at kasanayan. Mahusay! Ikaapat, hindi ako agad sumusuko kapag nahihirapan. Tama! Ikalima, alam ko kung ano ang aking mga lakas at kahinaan. Magaling! Ngayon naman ay pumunta tayo sa ikalawang aralin. Ito ay tungkol sa ang aktibong Pilipino at ang pamilya. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang na ipapakita ang papel ng isang aktibong miyembro ng pamilya sa pagpapalakas ng pamilya at natutukoy ang mga paraan kung paano makakapag-ambag ang isang individual sa pag-unlad ng kanyang pamilya. Para sa unang gawain, bilugan ang mga kasapi ng pamilya. Hanapin ang bunso, tatay,
nanay, lola, kuya, lolo at ate. Magaling! Tandaan natin na ang pamilya ang pinakamahalaga at pinakamaliit na unit ng lipunan. Sa pinakasimpleng kahulugan, ang pamilya ay isang grupo ng mga taong magkakaugnay sa dugo, kasal o sa pamamagitan ng pag-ampon. Ngayon naman, ating basahin ang kwentong pinamagatang Ang Lakas ng Pamilya. Base sa nabasa nating kwento, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, paano ipanakita ng pamilya Baldos ang kanilang pagiging aktibong bahagi ng pamilya nang sila ay nawalan ng tirahan dahil sa bagyo? Tama! Ano ang naging epekto ng kanilang pagiging aktibo sa pagbangon nila mula sa kalamidad? Magaling! Sa iyong palagay, ano ang pinakamahalagang aral na natutunan ng pamilya Baldos sa kanilang karanasan? Mahusay! Kagaya dun sa nabasa nating kwento, ano ang magandang epekto ng pagiging aktibong miyembro ng pamilya? Tara, alamin natin ito. Ang magandang epekto ng pagiging aktibong miyembro ng isang pamilya ay nagkakaroon ng pagtutulungan sa loob ng pamilya. Mas nagkakaunawaan ang bawat miyembro at napapalakas ang pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Natututo din ang bawat isa na maging responsable at nagiging masaya, maayos at matatag ang pamilya. Para naman sa inyong gawain, gumawa ng isang family tree. Maaaring maging basehan ito para sa iyong paggawa. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ikatlong aralin. Ito ay tungkol sa ang aktibong Pilipino at ang barangay. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga paraan kung paano makakapag-ambag ang isang individual sa pag-unlad ng kanyang barangay at naipahahayag ang kahalagahan ng paglahok sa mga gawaing pambarangay. Para sa ating gawain, basahin ang kwento at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Magaling! Ano ang tungkulin ni Kagawad Lito sa kanilang barangay? Mahusay! Ano ang ginawa ni Kagawad Lito nang mapansin niya ang maraming basura sa kalsada? Tama! Sino-sino ang tinawag ni Kagawad Lito upang tumulong sa paglilinis? Magaling!
Ano ang natutunan ng mga bata mula kay Kagawad Lito? Mahusay! Kagaya ni Kagawad Lito at ang kanyang mga nasasakupan, mahalagang maging aktibo tayo sa ating barangay. Ang kahalagahan ng pagiging aktibo sa barangay ay nakakatulong tayo sa kapwa, nagiging malinis at maayos ang barangay, nagkakaroon ng pagkakaisa ang mga tao at mas mabilis na tutulungan ang mga nangangailangan. Tandaan, kapag aktibo tayo sa barangay, nagiging masaya at ligtas ang pamayanan. Para naman sa inyong output, gumawa ng isang jingle na maghihikayat sa mga tao na maging aktibo sa kanilang barangay. Narito naman ang rubric para sa pagbibigay puntos. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ika-4 na aralin. Ito ay tungkol sa ang aktibong Pilipino at ang bansa. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga paraan kung paano makakapag-ambag ang isang individual sa pag-unlad ng bansa at naipapahayag ang kahalagahan ng paglahok sa mga gawaing pambansa. Para sa ating gawain, pagmasdan ang mga larawan at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang inyong mapapansin sa mga larawan? Ano ang makikita sa mga poster? A. Mga hayop at halaman. B. Larawan ng kandidatong politiko at mga mensahe ng kampanya. O C. Mga patalastas ng produkto. Magaling! Saan ginagamit ang mga poster na ipinakita? A. Sa kampanya tuwing halalan. B. Sa bahay bilang palamuti. O C. Sa paaralan bilang dekorasyon. Tama! Ngayon naman, ating pag-usapan ang mga paraan upang makapag-ambag sa pag-unlad ng bansa. Una, paglahok sa mga gawaing pangkomunidad. Tumulong sa mga gawain sa barangay tulad ng paglilinis at pagtatanim upang maging maayos at malinis ang lugar. Ikalawa ay ang pagsulong ng edukasyon. Mag-aral ng mabuti at pahalagahan ang pag-aaral dahil ito ang susi sa magandang kinabukasan ng bansa. Ikatlo, pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan. Igalang at alamin ang mga tradisyon, kwento at bayani ng Pilipinas upang hindi makalimutan ang ating pinagmulan. Ika-4, pagsulong sa katarungan at karapatang pangtao. Maging mabait, patas at igalang ang karapatan ng lahat ng tao. At ang panglima, pagiging responsableng mamamayan sa pagboto. Kapag nasa tamang edad na, bumoto ng tama upang makatulong sa pagpili ng mabuting leader ng bansa. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating gawain. Sabihin ang salitang aktibo kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagiging aktibong mamamayan at salitang malabo kung hindi naman. Una, sumama si Ana sa clean-up drive sa kanilang barangay upang makatulong sa kalinisan ng kapaligiran. Ito ba ay aktibo o malabo? Tama! Ikalawa, pinili ni Marco na huwag pumasok sa paaralan kahit may kakayahan namang siyang mag-aral dahil wala raw itong silbi sa kinabukasan. Ito ba ay aktibo o malabo? Magaling! Ito ay malabo dahil ang pag-aaral ng mabuti ay may magandang dulot sa ating kinabukasan. Ikatlo, ipinagmamalaki ni Liza ang mga tradisyon at kwento ng kanilang bayan at ibinabahagi ito sa kanyang mga kaklase. Ito ba ay aktibo o malabo? Magaling! Ika-4, nakakita si Ben ng taong inaapi ngunit pinili niyang manahimik dahil ayaw niyang makialam. Tama! Ito ay malabo dahil ang taong nahihirapan ay dapat nating tulungan. Ikalima, nang dumating ang halalan, nagpasya si Joel na ibenta ang kanyang boto kapalit ng pera. Magaling! Ito ay malabo dahil ang ating mga boto ay hindi dapat ibinebenta. Ika-6, sinusunod ni Carla ang mga batas, nagtatapon ng basura sa tamang lugar at gumagalang sa kapwa. Ito ba ay aktibo o malabo? Tama!
Para naman sa inyong output, sumulat ng isang bukas na liham sa isang opisyal na pamahalaan tungkol sa isang isyung pambansa. Narito ang rubric para sa pagbibigay puntos. Sa pagtatapos ng ating aralin, lagi sanang tandaan na ang pagiging aktibong Pilipino ay hindi nasusukat sa laki ng ginagawa, kundi sa sinserong malasakit sa kapwa at sa bayan. Sa bawat mabuting kilos, sa loob ng tahanan, sa komunidad at sa buong bansa, ikaw ay nagiging bahagi ng pagbabago. Lagi mong tandaan na kapag may disiplina sa sarili, may kaunlaran sa pamilya. Kapag may pakikiisa sa barangay, may lakas ang komunidad. At kapag may pagmamahal sa bayan, may pag-asa ang Pilipinas. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli!